Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Muli, nandito ang inyong programa, ang Detox. At kasama din ninyo ang inyong kapatid, Ustad Abdul Jabbar Ansaw Muntanir. Para sa ating episode ngayon, ika-6 na episode ng Detox, pag-uusapan natin, insyaallahu ta'ala, ang tungkol sa global justice system. At insyaallah, tatalakayin natin dito ang reputasyon nito dahil sa ang global justice system ay pinupuri bilang isang sistema na kung saan ay nagtataguyod ng patas, makatarungan, walang kinikilingan. Ngunit isang malaking katanungan na sasagutin natin sa ika-6 na episode na ito ng ating Detox. Ito nga ba ay tunay na mukha ng katarungan, tunay na mukha ng tagapagtanggol ng karapatan, o ito ay isang uri lamang o instrumento ng tahasang paggamit bilang diskriminasyon sa mga kamusliman? Ito ay sasagutin insyaallah ta'ala sa episode na ito kasama si Sheikh Hassan Orbansaw. Sheikh, Assalamualaikum. Assalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumusta po kayo? Alhamdulillah, ala kulli hal, mabuti naman po. Alhamdulillah. Masya Allah, ano ang palagay ninyo sa ating topic na pag-uusapan ngayon, Sheikh? Alhamdulillah, isa itong napakagandang paksa dahil sa ito yung trending ngayon sa papanahon ng mga paksa para malaman lalo na yung mga kabataan ngayon na mga Muslim na nakikita nila kasi sa social media palaging ang inaapi o mga victim ay mga Muslim community, lalo na yung mga minority na Yes, Masya Allah. Hindi gaanong nabibigyan ng pansin. pag-uunawan ng karamihan, no? Nagiging parang nagiging normal na lamang yung nakikita nating mga injustices, no? Na parang hindi na gaanong binibigyan ng pansin o oras para intindihin. Masya Allah. So inshallah ay magiging mainit at magiging kritikal ang ating pag-uusapan ngayon, inshallah ta'ala. Tama po. Bilang pagpasok sa topiko natin, Sheikh, when we talk about global justice system or kumbaga ay itong international law frameworks, kumbaga, ano bang ibig sabihin nito? Pwede niyo bang bigyang linaw sa amin ito? Sa global justice system at pag sinabing rights, kung ang pagbabasehan natin yung international perspective Yes o po. global perspective, ito ay ang inisip nila dito yung human rights. Human rights. Yun talagang inaano nila. Way back nung after the World War II, nagkaroon ng declaration, yung tinatawag nilang Universal Declaration of Human Rights, 1948. So nagkaisa yung mga malalaking bansa, specifically United Nations, saka yung mga European countries na italaga itong tinatawag na international human rights na napapaloob sa from Article 1 to Article 30 na yun, na yung karapatang pangtao. Yung focus na yun eh. Taliwas doon sa Islamic perspective naman na human rights, na kasama doon yung divine theology. Okay. So yun po. So ibig sabihin, ang mga tao after ng war na yon, may karapatang kang mamuhay, to live, karapatang magtrabaho, karapatang magboto sa mga eleksyon, karapatang mag-migrate sa ibang bansa, karapatang mag-asawa, Yes. magkaroon ng pamilya, freedom of expression, at sinabi pa rin kasama doon yung freedom of selecting religion Okay. in accordance to ano yung ninanais niya sa gusto niya. Yun po yung pag sinabi yung rights na sa Yes. perspective ng international na Masya Allah. Sa nabanggit niyo, Chef, ibig sabihin ay paano mo ba natin mabibigyang linaw? Sino pala ang nagdisenyo nito? So kung titingnan natin kung sino nag-design nito, ito yung galing sa mga malalaking bansa. Like for example, Malalaking United Nations. So, mas karamihan dito is sa European countries. European countries. So sila yung nagpoprotekta nito. Ang ano lang nito is nagkaroon ng problema lang. Ito yung practice talaga. Pagkaraan ng mga ibang trahedya na nangyari. Like for example, yung 9/11. Yes. Alam natin yung nangyari doon na
nag-iba yung ihip ng hangin. So parang nagkaroon ng mga biases, nagkaroon ng mga double standard, na marginalize yung mga Muslim, na ban yung mga Muslim migrates. For example, kung kayo pupunta sa Amerika, bawal ka doon. Kahit makapunta ka doon, pero very strict yung inspection sa kanila. Ganun din sa India. Sa India, may yung mga legislator nila, mayroon silang ginawang mga batas na exclude ang mga Muslim sa pagpunta ng India. So ganun din sa Sri Lanka. Sa London, yung nangyari sa London sa 2017 na yung bridge bombing. So nagbuong ito na exclude yung mga Muslim, natanggapin sila sa pag-migrate doon. Isang senator na sinabi niya na do not pray to London, pray to banning the Muslim in London. So mga ganun na parang Islamophobia, Islamophobia. Kasi yung written doon sa Universal Declaration of Human Rights, napapalam na walang pinipili kahit anong religion na meron ka, kahit anong tribo, anong nationality na meron ka, dapat ma-practice mo yung rights na meron ka. Pero yung nangyaring mga incident dahil doon na hindi naman lahat ng mga Muslim ay gumao, nagplano sa gano'n na mga incident, sinasama sila doon sa mga yung impose na mga rules na Pero Sheikh, can we really say that it is really because of those recent incidents na nangyari, kaya itong ganitong klase ng pagbabago? I mean, ito bang discrimination na ito? Ano sabi natin kasi discrimination ito eh. Ito bang mga discrimination na ito? Ito ba talaga ina-experience natin after na 9/11, or these are things na nangyayari na usual sa before pa sa 9/11, but mas lalo lang tumindig? Actually, before pa ng declaration ng human rights, international human rights, meron na nangyaring mga Islamophobia, yung during the colonization. Like for example, yung Abbasid Empire pa, yung pagpasok ng mga Mongol sa sa Iraq, doon sa Baghdad, yung pinatay nila almost mga 1 million na mga Muslim. So hindi lang pinatay yung mga bata, mga babae, pati yung mga libro ng mga Islamic books, yung mga libro sinunog nila. Yes. Pati yung mga yung mga mosque ng mga Muslim, parang lahat na totally, parang gusto nila eliminate talaga yung completely yung mga Muslim. So before pa yan ng 9/11 incident. So after pa ng so mas malala. So yun yung parang nararamdaman natin yung parang hindi patas yung declaration. Kaya nga nagkaroon din ng itong yung grupo ng mga malalaking mga Muslim countries way back 1980, nagkaroon din sila ng yung Declaration of Islamic Human Rights. Okay. So pero yung parang yung nila, pinagkaiba nila yung perspective doon sa mga article ng Declaration of 1948. Kasi doon sa declaration ng Islamic Human Rights, iba yung yung mga article na, for example, yung mga article na sinabi, the life is gift from Allah. So dapat, at saka yung practice ng human rights na yun, it should be aligned with the principle of Islam. Kasi ito divine ito. Unlike yung international human rights, man-made ito, ang gumawa nito ay mga tao. Yes. So nakadepende sa iyo kung isa sa gagawin mo 'yon. So ibig sabihin, Chef, meron talagang Islamic human rights, because Meron hindi talaga. natin gaanong naririnig itong klase na, even internationally, Tama. considering na nagtayo nito is the majority of the Muslim nations. So ibig sabihin, Chef, nagkaroon ba talaga ng pag-impose or pag-implement ng Islamic human rights na ito na binanggit ninyo? Yun yung masaklap. Kasi karamihan sa mga batas na ginagawa ng mga country, written lang, pero in practice kasalungat doon sa written na mga batas. So ito yung pinirmahan doon sa Paris pa na sa 1980 na declaration. Ang nagsasagawa lang yung mga Muslim. Kasi alam natin, tayo we are mandated to practice what is the Islamic principle pertaining to the justice. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'muru bil adl. Ang Allah ay naguutos ng maging makatarungan. Yung hustisya ibigay sa lahat ng kung ibigay ang karapatan sa may karapatan. So yun ang so
kaya nga yung si Omar bin Al-Khattab sa panahon niya yung pagkuha niya sa Palestine, sa Basi Laksa, may mga hindi mananampalataya na nandoon, may mga Yes. May non-Muslim. mga So Hudyo, may mga may mga Hudyo, Kristiyano. mga Kristiyano, iba't ibang uri ng mga tao. Tapos sabi niya hindi sisirain yung mga Ang mga simbahan. simbahan. Papabayaan sila kasi no compulsory in religion. So yung Okay. ganon, Oo. tapos sa human rights na international na declared, nandoon na bawal yung pag-torture, bawal yung slavery. Pero in practice nakita natin sa Yes. Hindi ngayon, sa na-respect. contemporary practice ngayon, hindi siya And na-practice. even throughout the history, if you look at the history we have, makikita naman na talaga natin na hindi gaano na respeto itong mga pamantayan na ito. Pero Sheikh, sa kaalaman ninyo, itong Islamic human rights na binanggit ninyo, ito po ba ay nirespeto? Ito po ba ay kinilala ng international community natin? O kung sabihin natin na ng international justice frameworks natin, ito po ba ay kumbaga ay nirespeto o kumbaga ay parang sa kanila lang, mga Muslim lang, hindi nirespeto sa pangkalahatan? So ito yung nakikita natin na bias sa kasi pag tayo ang nag-declare bilang mga Muslim, hindi parang hindi nararamdaman yung pagiging protected niya, Hindi yung napapansin. hindi napapansin. Tulad ng yung Cairo Declaration of Human Rights, yung 1990 pa. So nagkaroon din rin sila ng Declaration of Islamic Human Rights. So parang ang iniisip nilang ibang mga European countries, sa inyo lang yan na mga Muslim. Pero yun yung masaklap na hindi Okay. siya respected and hindi siya applied in all aspect of sa mga ganitong pangyayari, lalo na kasi yung human rights palaging nakikita pag may mga trahedya na nangyari, may mga incident na nangyari, bombing, yung mga war na nangyari, doon nakikita kung may implement ba talaga itong Yes. tinatawag na human rights. Yes. Oh. Chef, it brings me to ask you, ito po bang pagdisenyo natin ng global justice system natin, international law framework natin, kumbaga, ano po bang meron po ba talaga naging kontribusyon dito? O kumbaga, ang mga Muslim nations, majority Muslim nations, naging bahagi ba sila dito? Naging bahagi ba sila ng pagbuo ng pangkalahatang pamantayan na ito ng ating ng pagtutok sa karapatan? So yun po yung yung study yung isa po yan sa nakakalungkot kasi pagdating sa mga global decision making, parang pati yung pagtatanong sa mga Muslim nation, Yes. hindi. Consultation, kumbaga. Consultation, walang nangyayari, walang public consultation. Kasi for example, meron kaming bagong itatalaga na batas. So baka masagasaan niya yung Yes. yung prinsipyo yung mayroon pa. Yes, So walang yes. nangyayari. Oo. So yun yung problema. For example, nag-decide na yung mga malalaking bansa, na neglected naman yung mga Muslim countries na So ang palaging nako-compromise yung sariling atin. Like for example lang doon sa mga article, yung freedom of religion. Sa atin dapat mayroon tayong kasi mayroon tayong pananaw na hindi ka free sa kung ano yung pipiliin mong relihiyon. Kasi tayo pinilit sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung relihiyong Islam. Yes. At pag nag-Muslim ka, hindi na dapat na pumili ka pa ng ibang pananampalataya. Yes. So ganun. So magkaiba yung parang taliwas talaga, contradict yung yung mga artikulo na nakasaad doon sa kanila at doon sa paniniwalang meron tayo. But meron pa rin naman tayong pagbibigay ng pagbibigay karapatan doon sa mga non-Muslims na Mayroon naman kasi sa kanilang relihiyong pinipili, di ba? Tama. So for me, Sheikh, no, so makukita ko lang din if i-realize natin, not totally contradicted yung freedom of religion na paniniwala ng mga kuffar o ng international justice system natin sa kung ano yung meron tayo sa Islam. Kasi sa atin sa Islam, nabanggit nga ninyo na ito ay ang mga Muslim, ang kanilang relihiyon na Islam at hindi pwedeng kumuha ng ibang pananampalataya. Pero hindi rin sa Islam pinipilit ng tao ay yakapin ng Islam o di kaya ay ang isang tao ay pilitin na maging Muslim sa isang Muslim majority country. Tama. Opo. So, mashallah. Ngayon, Sheikh, pagdating dito sa
pag-create ng itong world justice system natin. Makikita pala talaga natin dito, Sheikh, wala masyadong naging contribution dito mga Muslim countries, ano? Hindi dahil sa hindi sila nag-contribute, kundi dahil hindi napapakinggan ng kanilang boses. Tama po ba? Tama, tama. Okay. So, kung gano'n, Sheikh, ano ngayon pala ano pala itong mga grupo ngayon, masasabi natin na bumubuo, no? Mga organizations na international ngayon, na bumubuo sa pangangalaga ng international justice system natin. Sa ngayon, ito yung simula yung na-declare yung kasi meron pang sumunod yung declaration ng International Culture and Political Rights way back 1966. So, yan ang bumubuo niyan, ang itong mga malalaking bansa like United Nations, European countries, lalo na yung United Nations, which is ang pinopromote nila yung yung maka-liberal sila at saka yung democracy. So palagi ang inuuna nila yung karapatang pangtao talaga. Hindi ito in their standards. Sa standard nila meron sila. Wala yung karapatan na yung divine rights, for example, karapatan ng Almighty, karapatan ng ibang mga nilalang. Kasi sa kanila focus sila doon sa karapatan ng Pero yung practice na double standard, ito yung kasi for example, pag ang gagawin nilang batas ay against doon sa malalaki ding bansa na katulad nila, parang nagiging bias sila. Okay. Kumbaga parang pag ang against to the malalaking country, for example, dito sa Russia. So parang hindi nila masyadong i-impose. For example din sa nangyari sa Israel ngayon, tingnan natin, nandoon sa artikulo na bawal yung pag-torture, bawal yung pagpatay ng mga bata, mga babae, mga matatanda. Pero ngayon, ano nangyari sa realidad na nangyari? So salungat doon So, yun yung nangyari. Nakita natin na yung mga, like for example, itong International Criminal Court, ICC, for example, may mga diktator o di kaya may mga inaakusahan din na meron naman mga ebidensya na ginawang mga krimen sa mga ibang mga country. Pero pag malaking bansa galing parang hindi pinapansin. Yes, katulad Halimbawa, ni Netanyahu, wala, hindi naman pupunta doon. Kasi kasama sila sa nagdisenyo. So ibig sabihin, parang yung batas ginawa lang para sa kanila, hindi para talaga sa lahat ng mga tao. Yes. Parang hindi siya matatawag na universal human rights o global justice nga na sinasabi nila. So yun po yung masaklap. Kaya nga siguro ito yung nag-counter-attack din yung mga Muslim countries. Gumawa na lang tayo ng nagkaroon ng OIC, yung Organization of Islamic Countries, at saka itong dalawa, yung Cairo Declaration of Human Rights, at saka yung sa iba rin na yung kasama yung sa Iran, Iraq, at saka yung pag-declare nila ng Islamic human rights. Dahil sa hindi nila maramdaman na talaga yung spirit ng nakasaad dito sa itinalaga way back 1940 na after ng World War II. Mashallah. Itong nangyayari ngayon sa Palestine, nakikita naman ito lahat ng mga tao. Bakit ganun kahina yung appeal? O masabing malakas yung appeal pero bakit ganun kahina yung pakikinig ng international justice system natin pagdating sa pagsuporta or pagsagip ng kalagayan ng mga kapatid natin sa Palestine? Ganito kasi, sa panahon ngayon, ang umuusbong ito yung political involvement sa mga nangyari. Okay. So, ang nangyari, tayo ngayon, kahit na may mga Muslim countries na malalaki yung militarily, economically, malakas sila, pero parang yung salita pa rin nila, hindi pa rin pinapakinggan at hindi pinapansin. Nakita natin sa panahon ngayon na parang nakikita na parang pag nagsalita ang Turkey, nagsalita ang Saudi Arabia, nagsalita ang Qatar, parang nasisit aside din. Okay. Sa tingin mo, Sheikh, bakit ganun? Bakit ganun? Sa tingin mo, ito ba ay dahil sa mahina lang talagang boses nila o hindi nagkakaisa ang boses nila? Marahil ganun. Saan sa dalawa ang sa tingin mo?
Marahil gano'n din kasi mayroon tayong ding itong, the conflict of ideologies o magkakaiba ng paniniwala. Like for example, na hindi nakakaisa sa paniniwala itong Iran at saka Saudi Arabia, gano'n din ang Turkey at saka so kahit na nagtutulungan sila economically, politically, pero sa ibang mga aspeto ng hindi sila nagkakaisa. So parang gano'n. Parang gano'n yung nangyari, parang ito talaga yung yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na darating yung yung sinabi ng Rasulullah na fa inna ma in yaishu minkum kathira fasayara ikhtilafan kathira. Sino yung tatagal dito sa mundo, makikita talaga niya yung Pagkakaiba-iba. pagkakaiba-iba at Oo. pagkakawatak-watak. Oo, So parang yes. gano'n. Oo, at so yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na, bal antum yawma idhin kathir Oo, walakinakum gutha ka gusto guthai sayl. tama, tama. Yes, so So kumbaga, marami kayo sa panahon na yun, ngunit kayo ay parang bula sa karagatan na walang lakas na inaalon lamang o tama. dinadala lamang ng alon. So, Sheikh, kumbaga, makikita din talaga natin dito, yung kakulangan ng pagkakaisa ng maraming mga Muslim countries. Masasabi niyo ba yun? Kasi, nakita natin dito, ang Turkey malakas, Hmm, ang Saudi Arabia malakas, ang Pakistan malakas. Pero nasabi ninyo, hindi masyado kapag sila nagsalita, hindi masyadong napapansin. Pero sa tingin mo kung magkakaisa po ba ang boses nila, magtutulungan sila at maninindigan silang lahat na nagkakasama? Sa tingin niyo po ba maging malaking tulong ito sa pagsagip ng ating mga kapatid sa Palestine? tama po. 'Pag sila po ay nagkaisa, Mm, kahit kahit sa for example, yung desisyon lang na i-condemn yung mga nangyayari. mm, So marahil pakikin talaga ng United Nation at mm, saka itong, kumbaga yung mga colonizer ngayon kasi ang sa panahon kasi ngayon parang hindi pa rin nawala yung mga yung sinasabi nilang, mm, expansionism at saka militarism. Parang ito mm, yung ginagawa dito sa mga Middle East ngayon. Nakikita natin na parang bawat, bansa ng mga Muslim dito sa Middle East mayroon ng mga tao na galing sa Europe na parang meron talaga silang plano na sakupin yung, mga Muslim countries. So, parang ito rin yung parang mga tanda na yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga mm, tanda ng nalalapitan na pagguho ng mundo mm, yung liliit yung bilang ng mga Arabo at dadami yung mga Rom. mm, So, kabilang 'yan sa parang ang nangyari sa atin ngayon nasanay na tayo sa social media. Kahit nakita binomba yung mga bata, parang normal lang scroll lang sa Facebook. Parang isa rin 'yan sa mga psychological word na mm. ginagamit para maging masanay na yung mga Muslim na kahit pinatay yung kapwa nila Muslim, wala silang nararamdaman na Subhanallah. naging manhid sila. Mm, So, ito yung dapat nating paalalahanan ng mga kabataan na 'pag may dapat, al-Muslimu kal-Muslim, mm, kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da at saka mm, yung Muslim na parang nararamdaman mo ano man yung nararamdaman na mm, parang tulad ng isang katawan 'pag mm, nagkalagnat yung isang yes. yung Mararamdaman pamagitan ito ng buong katawan. mararamdaman ng katawan. Mm, Pero dito sa nangyari ngayon, ito yung dilemma sa contemporary ngayon na mm, issue, parang naging normal na sa atin ngayon. subhanallah. Parang wala Nagiging normal. oh, Ngayon dinadaanan na lang sa yung Facebook Facebook, at, wala parang nakikita ngayon na, matagal na 'yan, parang matagal na 'yan nangyayari. So, oh, ibig sabihin pala, Sheikh, sinasabi niyo ngayon na may malaking epekto, ito isang estratehiya din sir. na nagdudulot ng malaking epekto sa mga kabataan ngayon, lalo sa henerasyon natin ngayon na maging immune na sila kumbaga Immune na sila. dito sa mga nangyayaring mga digmaan, itong nangyayaring pagpatay sa mga sa mga Muslims na mga kapatid natin. So ibig sabihin, Sheikh, naniniwala kayo ito isang uri ng mind setting kumbaga Hmm. o paglagay ng ganitong klase ng pagsasawalang-bahala sa mga kamusliman? Tama, tama po. Kasi kabilang 'yan po sa mga paraan ng kasi mayroong dalawang uri ng digmaan. Mm, Mayroong digmaan na militarily, mayroon mm, naman tinatawag na ghazwa fikri o mm, psychological war mm. na yun ay dumadaan sa mga plataporma, Platform, dumadaan sa agendas, agendas, propaganda. mga propaganda, Mm, through education, mm, through media. mm, So mga ganyan. So katulad sa media, kasi ang media kontrolado yan ng mga mananakop na mga tao. So yes. ika nga. So
Ang nangyayari ngayon, ang magiging consequences sa pertaining to the Muslims, lalo na ang youth, is parang yung iba matatakot sila na maging Muslim. Matatakot sila na, "Ay, ayokong sabihing Muslim Muslim ako siya kasi or ano, i-practice ang pagiging Muslim niya. maging ma-discriminate ako nito, ma-marginalize ako, Mm. mag-strict yung inspection sa akin." So, ang Yes. nangyayari, magma-migrate wala na yun. Kung babae, hindi na magsusuot ng veil o kumbong para hindi ma-identify na Muslim siya. So, parang nangyari, dito na sa Pilipinas, mayroon na tayong nakikitang mga Muslim noon, gayon, wala ng veil para parang tinatakpan o kinakahiya na tawaging Muslim. Yes. Dahil sa yung stereotyping na mga issue. Sheikh, sa palagay ninyo, bakit nagkakaroon tayo ng ganitong global discrimination na ito na mga policies? Kasi mga palisiya ito di ba? Pag like for example, mga anti-terror law, no? Ng iba't ibang mga bansa. Even sa atin sa Pilipinas or sa ibang mga bansa, laging nagiging target nito ay ang mga Muslim. Laging nagiging target nito mga Muslim. And sa tingin ninyo, itong nangyayari na global discrimination against sa mga Muslim ngayon, ano ang naging contribution dito anong naging contribution dito ng kakulangan ng ating global system? So ito yung sa panahon ngayon, parang yung sinasabi ng mga scholars, Islamic scholars, na parang yung mga batas na itinatalaga ay parang against para sa atin yun yung parang bias talaga. So Parang ginagamit siya. ginagamit siya. Kasi nangyayari yung mga declaration of policies, rules after the war. Like for example, dito sa malapit na senaryo dito sa atin sa Pilipinas, Oo. after ng Marawi Siege, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng anti-terrorist law Yes. na nama-marginalize yung mga Muslim community. Nagkaroon ng mga profiling. Kailangan na profile yung mga student, madrasa, torils, kasi yan yung pinanggagalingan Sa ng mga airports. Kasi dahil sa pagkakaiba ng ideology sa principle, kasi hindi nila pinapaniwalaan yung sa atin na wala taziru waziratu wizra ukhra. Hindi magiging kasalanan ng isa yung kasalanan ng iba. Oo. So, wala yun sa kanila. Sa atin, Nage-generalize. nage-generalize. Kasi pati nga sa media pag gumawa yung isang Maranao, Muslim agad ang nilagay sa labeling nila. Pag nakasala, pumatay ay Tausug o Maguindanao, Muslim agad ang nilalagay. So, like for example, itong mga yung nangyari sa London, nangyari sa 9/11 na incident. Ang consequences nun, tinawag din yun ng mga Islamist, jihadist. Islamist jihadist. Parang yung paggamit ng term, yung mga katagang ganun, parang discrimination yun sa mga Muslim. So yung like for example, yung mga policy ng India at saka London at saka Australia. Ang Australia yung isang legislator nila, sabi nila sa after ng 9/11, mag-iban ang mga Muslim migrant. So bakit Muslim? Yes. So, ibig sabihin, ilang ba ang Muslim? Which is, ang Muslim sa ngayon is umabot na sa almost 2 billion na. So, kung iban mo yun, malaking consequences na economically at saka yung So, yun po yung Ustad, yung Sheikh, makikita ninyo, kung meron tayong butas ngayon sa ating global justice system, sa tingin mo, ano ang dapat na maidagdag dito na para maging mas balanse yung pagturing ng ating global system? Kasi malakas ngayon itong yung panawagan ng non-Western countries, di ba? Patungkol sa multipolarity, di ba? So sa tingin po ninyo, ito ba ay bagay na sang-ayon kayo? Itong multipolarity naman, actually dito sa Pilipinas meron na tayo ngayon. Kasi yung approach ngayon ng Pilipinas, ito yung legal pluralistic approach na kung saan meron na tayong halimbawa, meron tayong mga institution na ina-address na yung pangangailangan ng mga Muslim. So ito yung kabilang ito sa mga design framework ng justice na ibigay sa mga tao yung pangangailangan nila. Like for example, meron tayong yung Amana Bank, meron na tayo pertaining to para sa mga financial aspect, meron tayong sa halal, then yung Republic Act 1917, meron tayong Bangsamoro, itong sa BARM.
Then meron tayong P. 1083 na tinatawag na itong Sharia courts Mm. na napapalab din yung mga family related concern at saka yung succession. So mga ganyan, kasama niyan sa ano, parang ngayon parang nagbabago yung ano. So nagkakaiba yung mga ganito depende sa context ng bansa. Sheikh, Pero puwedeng bigyan anong kahulugan talaga ng multipolarity para mas maintindihan po ng ating Yung mga multipolarity po, ito yung pagtanggap po ng ibang mga polisiya mm, na para ma-address yung mga indigenous people, mm, yung mga like for example, kung non-European. ng European, Europe, kung mag-i-enact sila ng mga batas Yes. na ma-address yung need ng mga certain people, Makukonsider sila. makukonsider sila. Oo. Papakinggan yung mga ano nila, magkakaroon ng public consultation kung may mga batas na itatalaga na against sa kanilang paniniwala. So ganun Yes. yung mangyayari. Kasi ngayon siguro, ewan ko lang kung nagbago kasi ngayon sa Amerika meron na silang mga congress na ano, mga Muslim. Yes, oo. Pero sa practice nila, in practice, base sa akin nakalap na ano, hindi bawal talaga na magkaroon sila ng mga Sharia law doon sa kanilang mismong constitution. Mhm. Kasi ang pinapairal talaga nila yung democracy na ano, saka yung liberal na ano. So nandun pa rin yung prinsipyo na separation of religion at saka state. Kaya bawal yung ano. So more than 40 states ang nag-propose na iban ang Sharia law doon sa ano. So itong mga practice nakadepende sa context ng bansa. So for example dito sa atin sa Pilipinas kasi mayroong mga taong lumalaban, Yes. nagsasalita. Yes. So nagkaroon tayo ng mga tao, mga representative sa Congress, sa Senate, meron na tayong Muslim sa Senate, meron na kumbaga mga legislator, mga lawmakers na naipaparating nila ano yung mga hinaing, ano yung pangangailangan din ng mga Muslim. So ito yung mga kabilang sa mga iniisip dyan na i-adapt ngayon ng United Nations saka European countries na i-adapt nila, pakinggan nila, at least pakinggan kung ano Yes. yung narratives ng mga Muslim din. So ibig sabihin dito siya kasi nakikita natin na ang ating pandaigdigang pagtataguyod ng karapatang pangtao. Mostly nabanggit mo na ito'y dinadala ng mga malalaking grupo tulad ng UN, ICC, no? Ng EU, no? European And countries. mostly of these organizations ay European countries and Western Which is countries. before sila yung mga colonizer before. Yes, mga Western nations, no, ng mga colonizers before. Ibig sabihin, Chef, talagang kaya nating nakikita din pala natin ngayon yung biases na ito, yung discrimination sa mga non-Western traditions and cultures and beliefs. Kasi nakikita natin most of these big organizations, ang mga leading countries nito, nations nito, mga Western countries. So, kumbaga parang nagiging ang standard nila. Nakikita niyo po ba ito na problema? Kasi ito parang nare-realize ko lang na kumbaga parang nag-isa ito sa mga problemang na nagdudulot sa hindi pantay at patas na pagdadala ng ating social justice ay namin ng justice system natin dahil nga sa yung standard nila, Western standard, which is very insensitive pagdating naman sa mga standards ng ibang mga beliefs tulad ng Southeast Asia, tulad ng Middle East, tulad ng Africa, na taliwas at malayo ang kanilang kultura, pamamaraan at relihiyon sa kung ano ang nasa Western countries. Now, dito sa sinasabi nating multipolarity na system, naniniwala ba kayo na ito ay malaking susi tungo sa mas balancing pagdadala ng hustisya at karapatan? Kung sa perspective o point of view na mayroon sila, na doon naman nila i-align doon sa standard na mayroon sila, at saka yung principle na mayroon sila. So parang hindi siya maging batas. Pero kung ang mangyayari, i-adapt nila yung ibang mga ibang mga paniniwala, mga pangangailangan ng ibang mga national, ibang mga tao, which is magkaroon sila ng public global consultation. Yes, Like for example, kayong mga Muslim countries, so maggawa rin kayo ng for example, na parang position paper ninyo na ito yung nararapat sa amin na dapat i-address para kung sila ay magtatalaga ng mga batas na i-declare na nila universally, so hindi matatamaan yung mga natin, sensitivities
na oo. ano. Yes. So, parang yun, Yes. parang magiging effective siya kung Yes, yun yung mangyari. so Magkakaroon ng public consultation yes, talaga oo. na ano, It's a solution. I think it's a solution. solution na magkaroon ng multipolarity ng sistema natin kasi sa pamamagitan lamang dun makukonsidera yung ibang prinsipyo, Tama, tama. paniniwala at Oh. pananampalataya. Kasi actually hindi lang mga Muslim ang ina-address yan. Yes, Pag yes. multipolarity, Mm. kasama lahat Lahat. ng ano, bawat Mm. membro ng community, membro ng bansa Mm. ay i-address yung mga Mm. pangangailangan nila. Mashallah. Kasi comprehensive siya na ano. Pagdating sa itong mga exclusions, no? Paano po ba natin Kape niyo muna tayo, Sen, no? maipapaliwanag? Opo, sige po. Sige, kasi Paano niyo po parang maipapaliwanag sa atin, Sheikh, yung klase ng mga exclusions ngayon na kinakaharap ng mga Muslim? Ano ba itong mga mas possible na nakikita natin na mga exclusions na kinakaharap ng mga Muslim ngayon? as of now, yung mga kinakaharap ng mga Muslim, ito yung pag-ban sa kanila sa pag-migrate. Yung mga pulisiya ng iba't ibang country sa na bawal silang mag-migrate, like for example in India, in London, in Sri Lanka. Kasi hindi lang yung mga announcement nila, hindi lang parang nagsalita lang sa social media na ban kayo, kasi mga mga policy, mga polisiya talaga na-exclude yung mga Muslim sa pag-migrate. So isa yan. Pangalawa, yung mga Islamophobia, discrimination na nangyari. Like for example, kung ikaw ay student na mag-aaral dito sa nasabing university, so parang mahigpit yung higpitan ka para hindi ka maka-enroll, at saka mag-enroll ka, so May condition. may conditions, May mga compromise ganito. mo muna yung Wag kang mag-veil, magsuot ng ganito, wag kang mag-niqab, at saka mga ganyan. So kung magpo-pray ka, so parang like for example yung nangyari sa China, yung sa mga Uyghur, parang nagkaroon ng parang eliminate sa kanila yung paniniwalang meron sila sa Islam. Yes. Tuturuan sila ng Islam pero hindi Arabic. Dapat doon sa lingwaheng mayroon sila. So mga ganun na mga sample scenario sa pag-exclude sa mga Muslim. So ito ay masasabi natin mga legal exclusion, Sheikh, tulad na nangyayari sa Palestine ngayon. Palestine, Sa Kashmir, sa mga Uyghurs Kashmir, na nabanggit ninyo. Pag sinabi natin ito, legal exclusion na to na kung paano patawan ng kaparusahan yung mga gumagawa ng kasamaan. Kasi kung nakikita natin, sa Palestine, araw-araw na binabalita na bata, matanda, mga kababaihan na mamatay, pero hindi na sa sanction yung mga tao na to. Sa Kashmir, ang India, pinapatay nilang mga Muslim. Nakikita natin kung paano yung mga klase na mga gangs, no, na mga Hindus, na mga mobs, kung saan ay inaatake nila yung mga mosque, pinapatay nila mga Muslim dahil lang sa pagkain ng baka. Hindi kaya ay yung mga klase ng pang-atake nila sa mga Muslim individuals dahil nga sa kumbaga they have this hatred against the Muslim, no? And lalo na nung pag-declare ng yung pag-away sa pagitan ng Kashmir at saka ng India. Oo. Pag lumaban ang mga Muslim, ang tinatawag ang resistance na yun na terrorism. Pero yung krimen ginagawa ng mga non-Muslims against the Muslims ay sinasabi nila ng mga depensa. ito ay isang uri lamang ng self-defense nila. Self-defense, or ito ay lone wolf active, o ito ay isang criminality na ginawa lamang na yes, it's a criminality, pero parang hindi nila binibigyan ng tinatago nilang katotohanan na ito isang uri ng hatred, no, violence, isang violence na against sa mga kamusliman, and hindi binibigyan ito ng pansin at batas ng sanction, kasi wala hindi naman nila binibigyan ng sanction yung mga tao doon ng Pakistan. Ang natin dito, for example, Palestine, di naman talaga nahuhuli ito si Netanyahu. Subhanallah. So yun po yung nakakasama ng loob po sa panahon ngayon, na nakikita natin talaga in social media yung nangyayari sa mga Muslim. Pag pinatay Muslim, parang hindi siya masyadong pinapakinggan, sinasantabi lang. Dito rin sa Pilipinas, ilan yung mga pinatay dito na mga imam, mga preachers, na mga ulama, pero hindi siya masyadong pinapakinggan sa media.
walang nag-uutos o nag-aano sa Kongreso gano'n na magtalaga ng committee, search Mm. committee Mm. para to investigate the case of pertaining yung mga ilan yung mga namatay sa atin dito. Mm. So yung sa New Zealand, yung pinagpapatay ng mga ano, Yung sa masjid? sa masjid Yes, mismo na oo. pinagpapatay. Mm. So hindi siya masyadong kinukundim ng ano. Pero 'pag ang nangyari ay sa mga Baliktad. baligtad, Oo. 'pag sa mga Non-Muslims. non-Muslim countries o Western countries, Mm. so grabe yung ano ng mga Pagdepensa at pagdepensa ng ano, oo. ng global community. Oo. So yun pong bias talaga ang Mm. nangyayari. Kaya nga yung hustisya na Mm. ano, human rights at saka yung justice system na nakikita natin parang nawalan tayo ng pag-asa na hindi ito ano, Yes, exactly. So, legal practice. yan ang gusto kong itanong ngayon sa susunod na katanungan sa inyo, Sheikh. Paano po ba nagkaroon ng epekto sa atin ngayon, sa ating ummah, itong ano to, kumbaga impact, masasabi natin, sa Muslim communities, nitong napapansin nating bias and unfair na pagkilala ng karapatang pangtao at karapatang at ang pagiging makatarungan ng ng buong kumbaga justice system natin, world justice system natin. Um, Paano po ito nagkaroon ng impact sa ating Muslim community? Itong kakulangan na nakikita natin. So ang nangyayari, nagkakaiba rin yung ano, yung individual, Mm. paano nila ito inadapt and how they deal with this justice system. Yung iba, yung mga victim na talaga sa mga ganitong Mm. ano, naging ano ito, naging kumbaga na-encourage sila, na-motivate sila na Lumaban. lumaban, magsumikap na lang, lumaban. Mm. Yung iba, lumaban sa pamamagitan ng sumali na lang sa mga Mm. organisasyon Mm. ng ano, dahil sa hustisyang kanyang inaangkin o Mm. kinukuha. Yung iba naman, sa pamamagitan ng education, naging nag-abogado at Mm. hanggang sa nakuha niya yung hustisyang Mm. tinatamasa na. At yung iba naman, yung walang kaya, Mm. nape-pressure, Mm. yan yung mga ano, Rebelde na papasok. nag-rebelde na lang, napapasali. So sa tingin niyo, Sheikh, naniniwala kayo na itong mga klase ng ano 'to, itong mga grupong radical groups, terrorist Tama, groups, kasi may mga narratives yan, eh. do you believe na this also results dahil sa ano 'to, kakulangan ng justice system Tama. ng ating naniniwala kayo dun? Puwede po. Kasi yun yung talagang nangyari, eh. Kasi kung tatanungin mo yung mga Mm. nagre-rebelde, "Bakit ka ba nagre-rebelde?" Kasi hindi ko nakuha yung Karapatan? karapatan ko, eh. Yes. Yung sinabi nilang ibibigay nila, wala. Yes, oo. Sabi nila na ano, ganito, Mm. karapatan kong mamuhay, Mm. karapatang magtrabaho, Mm. karapatang mag-aral, Mm. pero taliwas naman doon sa Mm. tinalagang meron sila. So yun yung ano, parang yun yung nangyari. So talagang, kumbaga itong mga discriminations na ito, itong kakulangan ng tunay na karapatan pangtao at Tama, saka kawalan ng katarungan sa maraming mga Muslim communities, sa iba't ibang mga Muslim nations, nagsisilbing daan din tungo sa pagbuhay, pag-develop ng mga radicals and radical ideas, ideologies, and extremism. So, kung hindi talaga ito mabibigyan ng pansin, mas lalong ano 'to, lalaki ito, tama, mas lalaking sabi nga nila, parang naisip ko yung sinasabi nila Sheikh na kumbaga, hindi ang solusyon ano 'to, dito sa conflict sa Palestine ay ang, magbigay ng dalawang sistema kasi yun ang ipo-promote nila, 'di ba? tama. Pero ang sinasabi nila nga ng nangyayari kasi ngayon, hangga't sa hindi mabigay yung tamang karapatan sa kanila, hindi titigil yung mga taong lumaban para sa karapatan nila. Tama. Magsisilbing ang Hamas ay hindi mauubos at hindi mawawala. Wala, hindi mawawala talaga. Magpapatuloy at magpapatuloy. Kasi hanggang sa makuha nila yung karapatang meron sila. Oo, subhanallah. No, Sheikh, paano ninyo nakikita, paano nagko-contribute ang media ngayon sa mga at saka itong mga global narratives, no, sa kawalan ng ano 'to, pag-portray ng hindi tamang portrayal sa mga Muslim? Kumbaga, or pag-keep sa mga karahasan laban sa mga Muslim. Kasi nakikita natin maraming mga karahasan ngayon ang nangyayari sa mga Muslim, pero hindi gaanong napapansin. How this media contributes to this, Sheikh? Kasi supposedly hindi sila nagbibigay ng mga information. Pero imbis na mabigyan ng tunay na pag-uunawa ng mga tao ng mga Muslim ay naapi,
nagiging baliktad. Do you think paano po nagko-contribute itong mga media natin? Malaki po yung ano, yung contribution ng media sa lalo na po kasi na maging makatarungan sila, hindi sila maging bias. Kahit sinong victim, Mm. regardless of anong religion mayroon siya, anong nationality, dapat hindi sila bias sa ano. Mm. Kasi sa reporting pa lang dito natin makikita na ang palaging ano, ang victim sila tapos Yes. tayo ang suspect na mga Muslim. Oo. So yun po yung ang media dapat ay ano, yung ano nila align doon sa ano yung nakatalaga doon sa Mm. justice system na may Mm. ano. Ah, Halimbawa dito sa konteksto ng Pilipinas, kung titingnan natin ano, yung nangyari sa Mama Sapano. Mm. 'Di ba nagkaroon yan ng ano, ginawa nila na ito ng movie. Yes. Tapos iba yung pag-illustrate Mm. doon sa ano, sa pagdepensa ng mga Mailet doon Mm. sa kanilang bayan, Bayan. sa pinuntahan ng mga Sub-44. So sana hindi dito nangyari yung conflict na yun. Pero yung napanood kasi yung ano, pinanood ko yung doon sa ano, Yung movie na yun. yung movie na yun. So iba yung ano, pag-illustrate nila sa ano, parang nagkakaroon din ng bias. So ganun din sa ano, sa global media na ano, kung titingnan natin, kung babasahin natin ang mga artikulo na kanilang pinapublish, palaging talagang ang suspect ay mga Muslim. Kahit na kumbaga ang mga Muslim dinipinsa nila ang kanilang sarili, radical pa rin ang tatawag sa kanila, terrorist pa rin ang tatawag sa kanila. Pero pag sila ang pumatay, ito ay na parang ano, Nagja-justify. murder lang, na pumatay lang, kumitil lang. Pero pag tayo mga Muslim, terror attack na. So May ibang nagsabi nga mental illness lang eh. kasi yun yung term na ginagamit nila para Takpan. tamaan sila doon sa batas, pulisiya, nandoon sa constitution. So for example, yung term na terror, para tamaan sila, kung kakasuhan sila, pasok sila kasi terror yung ano nila lang. Yung murder iba naman kasi magkakaiba yung Yes. mga batas natin, yung criminal cases natin, magkakaiba kung sino yung suspect. So parang yung media talaga sa labeling pa lang nila dapat ayusin nila na maging makatarungan talaga sila. Kasi pala sila yung usual na sources natin sa mga nangyayari globally, nangyayari sa lahat ng mga bansa. So talagang maging patas sila, kung Muslim man o ano, Oo. dapat patas sila. Yun yung kung kailangan natin hingiin sa Yes. media ngayon. Which is somehow masasabi ko parang bagay na hindi nila gaano binibigyan ng importansya ang ganitong panawagan na maging patas Maging sila. patas. Kasi nakikita natin nagiging malinaw sa atin ng media ngayon ay laging ding ginagamit na napopoliticize kumbaga. Napopoliticize at the same time nagagamit ding instrumento ng hindi ng katotohanan kundi pagtakip sa katotohanan itong media. So like for example, mas binibigyan pansin ng media ngayon yung mga Muslim na lumaban dahil sa panghagupit ng Israel at sinisisi na ito ay dahil ng mga Hamas. Tama. Pero yung pamumomba ng Israel araw-araw sa mga Muslim sa Palestine, hindi nila gaanong binibigyan highlight. Oo. So, subhanallah. Now, Sheikh, sa tingin ninyo, ano ang pwedeng gawin ng mga Muslim sa ganitong klase ng bias na pagturing o nakikita nating exclusion ng mga Muslim sa maraming form of justice system natin? So ang pinakamainam siguro na gawin natin ngayon ay huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil nandiyan ang may kapal na gumagabay sa atin sa lahat ng ating pangailangan dito sa mundo. At palagi natin na sikapin na isabuhay yung pagtitimpi at talaga, pagsasabar talaga kahit anong mga pagsubok nating tinatamasa dito sa mundong ito ay pagsasabar talaga o pagtitimpi. Aside from that, ay gumawa tayo ng mga moves. Like for example, lumahok tayo, pumasok tayo sa media. Tulad nito, itong framework na ginagawa, kabila ito sa para expose at saka iparating sa kanila yung narratives na meron tayo. Ano yung nararamdam natin? Kasi tao rin sila, tao rin naman tayo na nakakaramdam ng at saka gumawa tayo ng mga ibang mga propagation na yung magkaroon ng mga interfaith dialogue
conversation, makipagpulong, makipag-usap sa mga non-Muslim, gumawa ng mga programa na kasama yung mga non-Muslim community para maalaman nila, hindi pala itong mga Muslim, hindi lahat terorista, hindi mamamatay mga tao. Kasi tulad yung mga yung mga paniniwala ng iba, pag kumain ka ng halal, naging Muslim ka na o di kaya naging terror ka na. So mga ganun na mga misconception na meron sila. At saka magkaroon tayo ng yung ginagawa nila sa Baguio na yung nagkakaroon ng pagbisita yung mga PNP personnel doon sa mosque para makita nila how the Muslim do prayers. So paano nila ganito pala. Ma-educate natin sila talaga. Educate sila, pakinggan nila na ito yung ganito kami na mga Muslim. Ito yung paniniwala namin. Ganito kami, kaya namin sinasalungat yung paniniwalang mayroon kasi ito yung prinsipyong mayroon kami. So mga ganun, yung mga kabataan, i-motivate sila, encourage sila na mag-aaral mabuti, kumuha ng mga like for example, sumali sa politics. Sumali sa maging lawyer sila para makasama din sila doon sa naglalaban ipaglalaban nila yung karapatan ng mga Muslim legally. Saka yung due process talaga na so ganun na. Mashallah. Ngayon, Sheikh, meron tayong Organization of Islamic Cooperation, no, yung OIC ngayon. I think binago nila sa ganung pangalan ngayon, Organizations of Islamic Cooperations. Ano ang sa tingin ninyong maitutulong na o anong masasabi ninyong pinakamalaking rules na dapat gampanan ng OIC para mabigyan ng tugon itong problema natin sa exclusion, ng maraming form of exclusion ng mga Muslim nations, Muslim countries, Muslim communities sa tinatawag nating justice system natin ngayon? So pinakaminam siguro gumawa sila ng yung declaration na firm yung nila na basta na talaga nila isasagawa nila. Mag-design sila ng justice framework na pwedeng i-adapt din ng lahat ng Muslim countries at saka hingin nila sa mga European countries at saka malalaking bansa na i-adapt din ito para i-address yung mga Muslim community, minority doon sa kanilang bansa. For example, kung nag-declare na ang OIC na ganito yung framework, this is the design of Islamic human rights declared by the OIC, member ng Islamic organization, ay hinihingi namin na i-adapt din ng Pilipinas to cater the need of the Muslim community. So parang ganun yung at saka firm sila. At saka yung totoong pagkakaisa talaga, yung unity, the spirit of unity na magkaroon ng totoong pagkakaisa. Kasi yung problema kasi minsan nagiging politicized din yung unity. Parang gusto mong maging pagkaisa para lang tulungan ka sa ganitong adhikain na mayroon ka o hangarin na mayroon ka. So ganun, dapat yung spirit talaga ng unity, yung taaw na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, so yun yung kailangan ng yung organization ng mga Muslim. Yes. Mashallah. Ang OIC ba ngayon, Sheikh, ano ang kasalukuyang ginagawa nila sa sitwasyon ng mga brothers natin sa Palestine? Actually, nakafocus ngayon sa humanitarian aid, yung pagtulong ng at saka yung pag-condemn ng mga ginagawa ng kasi alam naman nila na kung militarily, hindi naman siguro, ewan ko lang kung kaya nila sa ngayon, pero parang hindi dahil sa kakulangan pa ng mga kagamitan sa pakikipagdigmaan. So ang nangyayari ngayon is sa salita lang at saka economically tulad ng pagtulong ng Saudi Arabia, Qatar at ibang mga Muslim countries sa Gaza at saka specifically the Palestine sa mga humanitarian aid yung yung ginagawa nila. So parang yun at saka yung pagtanggap ng mga yung nagba-migrate sa kanila, yung pumupunta mga refugees, yung pagtulong sa kanila, pagbigay sila sa kanila ng mga free citizenship. So mga ganyan na mga tulong ang nangyayari nagagawa ng OIC at ibang mga pagtanggap sa kanila. Mashallah. Isang critical na tanong, Sheikh. Sa tingin mo ba sapat na ang ginagawa ngayon ng OIC sa kalagayan ng ating mga affected Muslim brothers or Muslim communities? Sa panahon ngayon, yun sa kanila sa konteksto ng kayang mayroon sa kanila, yun lang yung Pero hindi pa sapat. So hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Mashallah. Hindi pa sapat. Ano sa tingin mong dapat idagdag, Sheikh?
Sa ang mindset ngayon ng mga kabataan dapat kung militarily ang ginawa sa ano, kasi sa atin ang paniniwala natin 'pag Ang tingin ng marami ngayon dapat ngayon magkaroon ng military militarily na action action ang talaga OIC sa para OIC, dito. para Do you dito. think, Sheikh, sa pananaw niyo? Siguro, kung gawin naman siguro ng mga Muslim countries, for example, kung magtulungan talaga ang Muslim countries, like for example, ang pinakamalakas ngayon is Turkey, Pakistan. Indonesia, Pakistan, Mm. Saudi Arabia, yan lang 4 na yan. Sample lang na gumawa sila ng militarily na kahit na naman hindi sila gumawa ng ano, nag-move talaga sila. So mararamdaman na nagkaisa ng mga Muslim. Kasi yan yung kinakatakutan ng mga Westerners. Yes. Na magkaisa talaga yung mga. Kaya gumagawa sila ng mga mga strategy yan na para ma-disunity sila. So kung magkaroon talaga ng ano, ewan ko lang, baka divine intervention lang siguro hinihintay natin. Pero sa ngayon, we are hoping na magkaroon ng pagkakaisa ang mga Muslim. Naway ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin Inshallah, ang mga hinahangad natin na ito na pagkakaisa ng mga Muslim at masolusyonan yung kalagayan ng maraming mga Muslim na naapi sa panahon natin ngayon. Sheikh, inshallah ta'ala, mayroon akong ipapakita sa iyo na video. Okay? At gusto ko pong magbigay kayo sa akin ng inyong komento at pagkatapos nung video na papanoorin natin. So, panoorin natin yung video. Pagkatapos, meron akong i-post ng tanong and bigyan niyo po sa akin ng komento ninyo. Inshallah. Okay? So, pakihanda po sa atin yung video natin. Wait. ID, please. For what reason? The police. מה האזרחות שלך? את פלסטינאי? Yes, אז אתה רואה שם, אתה לא רואה את ה... that one. כן, אתה רואה שם. But I know that I'm allowed to be here until here. Say, you are not allowed. Why can't he be with us? Because there are limits for Palestinians, so we can't. If he lives here, he can. Which? Here, no. Give me your ID, please. How come Palestinians can't come down here? It's not work like that. Which camera? We're not talking to you. Makita dito sa malapit natin na kasi ang screen is medyo malayo, pero napanood ko yung videos na mas malapitan. Yung nasa taas ay video nagpo-portray kung paano ang mga Nazi against the Israel noon. At yung nasa baba ay nagpapakita kung paano ngayon yung mga Israeli treating the Palestinian people. So kumbaga nakikita dito na it's an irony of becoming what once you hated. Kasi yung Israel, they hate the Nazis for killing them. Pero ngayon, nagiging mukha sila nung kinamuhian nila. Naniniwala ba kayo sa narratives na yun? That Israel now is becoming what once they hated. Sa inyong palagay? Oo. Practically, yun yung nangyayari. Nakikita po ito. Oo. Nakikita po talaga. Katulad yun, iba yung pag-treat nila doon sa dumating na white, kasi kasama sila sa mga alyansa sila, din yung Palestinian, which is kung babalikan yung history, sila ang pagmamayari nila yung Palestinian. Sila pa yung nagligtas sa kanila. Para after Hitler na invasion sa kanila, sumakop sa kanila sa mga Hudyo, ang tumanggap lang is Palestine. So parang hindi nangyari pag binato ka ng tinapay, bato rin ng tinapay. Sa kanilang binato ng Israel, bato eh. So So it's a clear portrayal talaga ng pagiging Nazi ngayon, Nazi style ng Israel sa pagtrato sa mga Palestinian. Yung kinamumuhay nila noon, ngayon sila nang gumagawa. Mashallah. May isa pang video na wala na ba yung isang video? Okay, isang video lang na-post natin. Okay. Interesting yung isang video supposedly, Chef. Hindi lang kung magagawa nilang makuha, pero baka hindi nila magawa. Because in the pads, yung pads po mismo ng Palestinian soldiers, hindi nakalagay ay pulo o island or yung archipelago ng ng Palestine or ng Israel. Ang nakaguhit sa kanilang patches is guhit ng mapa ng saklaw nito yung Iraq,
Iran, Syria, Saudi Arabia, Libya, at part of Turkey. So ibig sabihin, at doon sa gilid niya, nakasulat doon yung tawag dito, nakasulat doon yung this is the promised land. So doon mismo sa kanilang patches, makikita mo na hindi nila ni-aim yung Palestine lang. Kundi ni-aim nila, parang ni-aim nila din doon sa ano yan, parang naging context nito na ang ni-aim nila ang sakupin ang buong bansa ng mga Arabo. Ano sa tingin niyo doon? So actually, yan, Naniniwala kayo doon, Sheikh? yan po talaga ang purpose ng ano, Okay. yung mga Hudyo. Pwede nung elaborate sa atin. Kasi ang mangyayari talaga, yung digmaan between Muslim at saka Hudyo, hanggang sa pagkaguho ng mundo yan eh. Hindi talaga mawawala yan. Hanggang sa pagdating ni Dajjal. So ito yung dapat na paliwala ng mga Muslim na ito talaga mayroon tayong basihan Islamically, in Islamic principle na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayroon talagang digmaan na mangyari between Muslim and Jew. Hanggang sa dumating si Dajjal na siya yung magiging commander nila. Na mayroon din mga Hudyo from Iran, which is mga approximately 70,000 na mga Hudyo na susuporta kay Dajjal. So parang ito yung mga mga sign, yung mga nangyayari ngayon na ganito pala. So hindi lang ito tungkol sa Palestine. Tama. Ito ay tungkol sa pagsakop sa buong Arab Peninsula. Arab Peninsula. At natatandaan kaya nga parang nasasabi rin ni Netanyahu na this is the start. This is the start. Parang ngayon they are bombing the Syria. Tama. Just recently, binumbanyahan nila yung security building ng security building mismo ng Syria. Security headquarters ng Syria. I think just last day or nakita ko sa balita, live na nakita kung paano nila habang nagre-report ang isang announcer or isang media ay binomba yung likuran niya, which is yung mismong security defense headquarter ng Syria. So ngayon they are coming to Syria, and after the Syria maybe they are coming to Iraq, and after sa Iraq anong susunod? So parang nakikita ko din, Sheikh, naalala ko, hindi ko alam kung anong view ninyo kay Gaddafi, but si Gaddafi once said na ang pag-atake ng mga tao na ito sa akin o sa isa man lang sa atin ay hindi lang sa isa, kundi ito ay bidaya ng pag-atake sa lahat ng mga Muslim countries. So, subhanallah, nakikita natin ito na malinaw sa kanilang mga advokasya na ay protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ngayon pupunta tayo sa ating kasunod na segment. Alhamdulillah, dito tayo sa ating Fast Talk segment. Mabilis ang tanong at malalim na sagot. Inshallah. Okay? So ngayon, Sheikh, ay tatanungin ko kayo ng mabilisan, sasagutin niyo ako ng mabilisan. Huwag muna po kayong magpaliwanag. Later on, babalikan natin kung ano yung mga punto na gusto nating ipaliwanag ninyo. So I just want you to answer me directly and precisely. Concisive kumbaga. So inshallah, unang tanong. Sa totoo lang, patas ba ang mundo para sa mga Muslim o hindi? Hindi. Kapag sinabing human rights, kaninong karapatan lang ba talaga ang napapansin natin? Sa mga Westerners lang. Bakit tila tahimik ang mga makapangyarihang bansa kapag Muslim ang naapi? Ano ang sa tingin ninyo ang dahilan? Okay. Bakit tila tahimik ang mga makapangyarihang bansa kapag ang mga Muslim ay naapi? Parang wala silang pakialam sa mga Muslim. Okay, parang kulang yung pakialam. Okay, naniniwala ka po ba sa universal human rights o hindi? Medyo. Medyo. Okay. And ano ang pinakamalaking kasinungalingan na tungkol sa global justice na nakikita niyo? Yung rated yung justice pero in practice hindi siya naging bias siya. Hindi siya totoo. They claim to be just but hindi siya nakikita in actions. Mashallah. So alhamdulillah, Sheikh, doon sa sinasabi ninyo, naniniwala ba kayo doon sa sinabi natin kanina? Ito kasi maaring napapansin ng iilan na ang mga Muslim countries
parang tahimik lang sa kung anong nangyayari sa maraming mga inaaping mga Muslim. Puwede niyo bang ipaliwanag sa atin dito yung, mukha na talaga nito? Do you believe in that the Muslim countries, majority of the Muslim countries are actually silent of what is happening now sa maraming mga affected communities ng mga Muslim? Kasi ang nangyayari parang yung nasanay na sila sa ano na wala rin naman tayong magawa. So, maging silent na lang. Maging silent na lang. Oo, at saka naisip nila na hindi naman nagkakaisa ang mga Muslim. Kahit na mayroon tayong tinatawag na OIC, wala naman parang Lakas, walang walang lakas. impluwensya. Impluwensya. Now, itong tungkol naman dito sa naniniwala ba kayo sa universal human rights? Sabi niyo po sinabi niyo hindi. No, medyo ay sabi niyo parang medyo. Medyo. Oo. Sa tingin, Kasi pwede paliwanag niyo sa atin, Chef? Medyo ang sinabi ko diyan kasi yung iba implemented naman, practiced. Pero yung iba naman hindi dahil sa tinatawag na double standard. Sa mga kaanliansa, okay. Pero 'pag hindi, lalo na sa mga Muslim, hindi na-implement yung hustisya na So ang sinasabi nating justice, no, ay nakikita nating itong sinasabi nating global justice ay nakikita dapat nating justice for all. Oo, Hindi lang selective na kulang. certain Oo. community lang kulang siya. Kulang siya sa pagtugon ng hustisya para sa mga kamusliman. Masha'Allah. Sheikh, what is your final and conclusion po? Final advice or conclusion para sa episode na ito? Okay, so ang masasabi ko po bilang kasama rin sa tao na nanirahan dito sa mundo, dapat po magtimpil palagi, lalo na sa panahon ngayon na para tayong inaapi. Tayo inaapi na pag nakategorize tayo na bilang mga Muslim, so nagkakaroon ng discrimination, yung stereotyping, marginalization, at saka ibang mga kinakategorya yung mga Muslim. So dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa, gumawa ng mga steps paano natin ma-enhance yung skills na mayroon tayo, yung kaalaman na mayroon tayo, magsaliksik ng kaalaman, pumasok sa media, pumasok sa politics, kung kaya natin maging presidente, gawin natin. So kung kinaya nila, kaya rin natin bilang mga Muslim, kasi ang kaibahan natin, sila pinafano nila yung man-made law, but we are following the divine law, the divine theory. We are following the principle of Islam, yung Islam which is ordained, mandated by Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga kabataan ngayon, wag tayong madadala sa social media na nakikita natin na yung mga Muslim, sila yung palaging victim, sila yung palaging sinasabing terror, sila yung mga parang kinakategory na sila yung mga matitao. Huwag natin masyadong paniwalaan kasi karamihan sa media is scripted yan. Tapos bias. Minsan nairinig natin na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero meron pala. So, pag-aralan natin yung Islam. Pag-aralan natin yung Islam na malaman natin na ito yung kailangan natin, gabay natin upang salubungin itong iba't ibang uri, iba't ibang klase ng mga pagsubok sa ating kinakaharap. Mashallah. Alhamdulillah, I think we have a chance for the audience para magtanong. Yes, okay. So, kukuha tayo ng mga katanungan, Sheikh, mula sa ating mga audience dito sa ating venue. Sige. And also, if merong mga katanungan mula sa ating live, ay ipapadala lang din, inshallah, ng ating mga facilitators. So, unang katanungan, please. Kay Chef No, Assalamualaikum. Salam. Siguro concern ko, bilang sa pagiging Muslim natin, paano po natin maiwasan na maapektuhan ang ating iman, ang ating pananampalataya sa kabila ng lahat ng mga negative portrayal ng Muslim sa media? So papaano itong kumbaga naapektuhan kasi yung mga Muslim ngayon sa kung ano yung nakikita na po trial ng mga Muslim sa mga media ngayon. So paano po yun, anong ma-advise niyo doon sa Sheikh, ang advice ko o payo ko sa mga kabataan ngayon,
Ay practice natin yung sinabi ng Allah sa Suratul Hujurat, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Pag ika ngayon nakarinig na dumating sa inyo yung mga balita na hindi kaaya-aya, hindi ka nais-nais pertaining to the Muslim, alamin mo kung ano talaga yung napapaloob dito. At saka yung palaging natin iniisip yung ano yung maganda dito. Isipin natin ito'y pagsubok siguro, pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi alam naman natin na lahat ang nangyayari dito sa mundong ito ay sa kagustuhan at ninanais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagsupok noon sa mga mananampalataya kung qualified ba talaga sila na makapasok sa paraiso. So para hindi ka ma-depress, hindi ka magkaroon ng anxiety, hindi ka magkaroon ma-pressure sa mga nangyayari at saka medyo iwasan din ng social media. Alam natin na ito ay kontrolado rin ng mga malalaking bansa. Kung anong gusto nilang ipalabas dyan, yun yung nangyayari. And positively, Sheikh, masasabi natin one word na matatandaan ko sa isa sa mga salita ng ating mga ulama. Idza aradallahu amran, yuhayyi lahu asbabahu. Tama. Kapag gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mangyari ang isang bagay, inihahanda ng Allah ang mga daan tungo dito. Tama. Nung bago isilang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ay nangyari ang paglusob ng fil sa Makkah, sa Kaaba. At yung paglusob ng mga sundalong may dalang elepante sa Kaaba naging dahilan na mas lalong binigyan ng malaking importansya ng hindi lang ng mga Arabo sa Makkah, kundi ng maraming mga Arab Peninsula dahil sa kung ano yung kwentong narinig nila, kung paano dinipensahan ng Allah ang Makkah. So ito ay isang uri ng add points kumbaga kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na nung siya ay isinilang at nagdeklara ng pagiging propeta ay mas lalong itong naging mainit sa paningin o ng mga tao, hindi masyado naging makuan sa mga tao, kumbaga strange sa mga tao dahil they believe there is something divine sa Makkah. Tama. Oo. So ito din nangyayari sa atin ngayon sa palagay ko. Paghahanda ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nalalapit na victory. Tama. Bago nakamit ni Salahuddin al-Ayyubi ang Palestine at naibalik ito, dumaan sa karahasan nito sa kamay ng mga crusaders, sa kamay ng mga kuffar, di ba? Masya Allah, kung ibig sabihin, kung baka makikita natin ito ngayon na ang maraming mga Muslim ang naaapi, pero hindi natin alam, ito ay isang uri ng paghahanda ng Allah para sa mga Muslim sa darating na mas malaking pagsubok na doon mapagtatanto ang pagwawagi ng mga Muslim. Tama kasi ika nga sinabi ng Allah, saan takrahu shay'an, huwa khairun lakum. Marahil yung kinamumuhay yung bagay, pero ito pala yung mas mahinam sa inyo. So nakikita natin yung nangyayari ngayon kasi ang training is sa Gaza. So marahil mayroong ito, the day after tomorrow, makikita natin yung ano. And one of the inspiration ni Salahuddin al-Ayyubi ay nangyari sa Gaza. So what happens in Gaza now, maybe we'll born another Salahuddin, biidnillah. So, okay, so sunod na katanungan. Okay, sa mga kababaihan, yes? Set ang umma sa media. May lesson ba ito para sa atin ngayon? Bakit hinahayaan ng Allah? Anong wisdom behind? Kung bakit hinahayaan ng Allah na napoportray ang mga Muslim na masama sa mga media? Anong sa tingin nyo dito? Actually, kasama yan siguro sa mga pagsubok ng Allah para makita niya kung ano yung gagawin ng mga Muslim. Masya Allah. Ano yung strategy na gagawin nila? Bakit hindi kayo nagkaroon ng representative doon sa media? Bakit naging walang anchor na Muslim para naman parang matingnan niya at saka masubaybayan niya yung mga labeling doon sa misrepresentation, misconception pertaining to Islam and Muslim community. So yun parang yung ganun, yung mga ganun mga senaryo pangyayari, parang pang-trigger at para magising yung mga Muslim na gumising kayo para gawin kung ano yung rule ninyo bilang Muslim. So parang ano. Mashallah. And I think it's it's part of the, sabi mo nga Sheikh, ay isang uri itong pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lang para magising yung mga Muslim, kundi wisdom kasi makikita natin, masasabi natin na part of the wisdom ng itong mga klase na ganitong mga pagsubok ang ma-realize ng mga Muslim ang tunay na kahulugan ng buhay.
na tayong mga Muslim ay hindi nandito ng walang dahilan kundi mayroong tayong mga purpose. At itong nangyayari ngayon sa mga kapatid natin, marami mga inaping mga kapatid natin, sabi mo nga, dapat ma-realize natin, dapat may maging anchor sa atin, dapat may mga tulong sa. So you can find your purpose through what happened now. If you are really caring for the ummah, you will find your purpose as a Muslim to contribute sa kung ano ang kinakailangan ng ummah natin ngayon. So mashallah sa kasagutan na 'yon. And kung meron pang katanungan na susunod, wala na? Let me just explain. May tanong ba na okay, so anong tanong sa ngayon? How can multi-level peace-building efforts, including grassroots reconciliation, religious and cultural dialogues, political compromise, and international legal frameworks be designed and implemented to create a durable, just, and mutual recognized resolution to the Israel-Palestine conflict, while addressing power, asymmetries, historical grievances, security concern, and the rights of displaced population, especially in Palestine? Like for example, in international law, what are their stand? Okay, so masyadong malalim yung tanong. And parang magiging policy maker tayo dito, Chef. Tama. Ang makakasagutin yung mga lawmakers natin. Ano yung magiging action nila? For example, yung protector ng international law, international justice system, dapat mayroon silang gawin, action. Tsaka yung declaration din ng Cairo Declaration of Human Rights, at saka yung Islamic Human Rights and Declaration sa Paris way back 1981. So dapat mayroon silang action sa nangyayari ngayon sa Palestine. Kasi kung wala, so useless yung bakit kayo gumawa ng batas kung hindi wala naman kung layon na wala naman siyang sungay para gamitin. Pero ang tanong nila, ano daw yung batas eh? Ano daw, kumbaga parang nagtatanong, gusto niya ng ano ba ang pwedeng gawin ngayon ng mga nabanggit niya mga grupo and sectors na palisiya, batas na mangangalaga sa karapatan ng mga o magpuprotekta sa karapatan ng mga Palestinian. Pero actually, meron naman ginawa ang ibang mga country. Actually, hindi pa mga Muslim countries ang gumawa. Like for example, yung South Africa, gumawa sila ng action talaga. Kinasuhan nila ang Prime Minister ng Israel dahil sa ginawa nila sa Gaza. Pero nandun pa rin. Halimbawa, sinusumon ng ICC si Netanyahu pero hindi siya pumupunta. Tapos hindi pa yung pagsumon din sa kanya regarding yun sa related to the corruption aspect, not the crime against humanity. So yun yung may mga action na yung mga Muslim countries at saka non-Muslim countries. Pero ang problem yung yung pag-action, pag-implement ng ICC. So meron na, but sabi nga nila, hindi pa enough yun. Tama. Di ba, nakikita natin na gumagawa yung United Nations ng mga action, pero pag parating na doon sa pupuntahan niya, binivito ng Amerika. So parang yung mga veto power na ibinigay sa mga malalaking bansa, which is mostly in Europe countries. So parang doon natin nararamdaman na ito pa lang human rights ay para sa inyo, hindi para sa mga minor na mga community. If hindi nagsaserve ng interest nila, hindi. So yun ang nangyayari, masaklap na parang bias masyado talaga yung nangyayari. Kasi kahit may mga action na yung United Nations, may action na sila condemning the conflict between Hamas at saka Israel kasi yung pagpatay sa mga bata. Pero after nung yung mga resolution na yun, like yung ceasefire resolution ay binivito ng malalaking bansa. Particularly ang US. Or sometimes parang drama lang din siya. Parang tumahan na kayo kasi may ginagawa na kaming batas. Tama. Pero mamaya pag pumasa, wala kaming magagawa. Yung batas na binasa namin hindi na aprobahan. So parang minsan ito panluluko lang din nakikita natin siya. Tama po. So tingnan niyo, parang gumagawa sila ng mga divert strategy para mawala ang atensyon ng mga tao. Tingnan yung nangyari. Yung Israel, binombahan yung Iran. Tapos, para mawala yung atensyon doon sa Gaza. So, ang Amerika rin binombahan si Iran. So, surrender na kayo. So, parang
parang ano movie yung ginagawa nila na Parang drama lang. drama lang para Oo. mawala yung attention dun sa ano. And then ang hero ang US palagi. Masya Allah. Okay, meron pang tanong? Okay, last question? Yes, please. Ano kaya ang epekto ng stereotyping based on media networks? Example, ang Incognito nag-shooting sa Marawi, pinasuot si Raven ng Sahel, ang isa sa mga kalaban ni Noah. They use our traditional clothing as props or costumes. Okay, napanood niyo po ba ang Incognito? Hindi po Mismo, sa ano lang, sa Facebook lang pupost na. Meron akong kasi dumadaan yan sa sa Netflix na kuan. Minsan yung anak ko na yung panganay kong anak na nakukuha niya ito. Yung part of this movies napanood ko. At although hindi rin nila tinawag yung Marawi as Marawi, ibang pangalan ang tinawag nila doon at iba din yung grupo na tinawag nila. Hindi din siya connected sa Muslim. Pero may ginamit silang mga katulad ng sinabi ngayong Sahel na ginagamit na suot-suot ng mga kalaban. So I think those are the issues na napansin lang ng mga netizens, no? Yung mga damit na katulad ng Sahel. And that's why tinatanong niya, kung ano magiging kuha natin dito na ginagamit yung reactions natin dito na ginagamit yung mga traditional kuha natin, damit natin sa ganitong mga movie. So actually, yan po ay hindi lang dito nangyari sa Marawi, nangyayari na yan sa buong bansa. Na minsan may mga event doon sa mga universities, colleges na ginagamit yung yung costume na meron tayo. Tulad ng yung kimon, sahal. So kabilang yan sa dapat na i-address sa social media at i-address ng mga entertainment industries. Entertainment industries na yung mga lawmakers natin ngayon dapat mag-suggest tayo lalo na dito sa Senate saka sa Congress na magkaroon ng dapat yung pag-iingat sa mga dapat may position paper talaga na manggagaling sa mga certain organization, Muslim community na kinukondem itong mga ganitong mga klase ng misrepresentation. Masya Allah. Alhamdulillah. Meron pa bang katanungan? Okay, wala na. Alhamdulillah. Naging mahusay at naging makabuluhan ang ating talakayan ngayon, Chef. Alhamdulillah. So, pinasasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, dito sa pagkakataon na ito na magawa natin talakayin ang isa sa mga mahalagang issue na ating ngayon, kinakaharap ng suliranin ng ating ngayon. At binigyan tayo ng mga magagandang mga perspektibo, pananaw ng ating panauhin na si Ustad Hasan Urbansao. At alhamdulillah, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging aral sa atin at magsilbing magbigay idea sa atin ang tungkol sa issue na ito. At mapukaw po tayo tungkol sa ano yung dapat na maging bahagi natin, contribution natin dito sa mga suliranin na ito na dinadaanan ng ating ummah. At inshallah, hinihikayat po namin kayo, biidnillahi ta'ala, na subaybayan pa ang ating programa ang Detox sa susunod nitong episode, inshallah, kung saan pag-uusapan pa rin natin ang ilan sa mga mahalagang issue tungkol sa ating ummah. At alhamdulillah, ito ang inyong kapatid, si Ustad Abdul Jabbar Ansaw Muntanir. At abangan niyo muli kami sa ating susunod na episode ng Detox kung saan pag-uusapan natin ang mga mahahalagang issue, mga suliranin at banta sa ating ummah. Kung kaya, inshallah ta'ala, dito sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat po at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.